Sa muli po magandang hapon sa kanilang lahat. Good afternoon. Noong 2020, meron pong inilabas na research study ang isang university sa US. Ayon po sa kanilang pag-aaral, sa kanilang study, yung mga kabataan daw na nagpo-post sa Facebook, sa Instagram at iba pang mga social media platforms, pero hindi po nakakakuha ng kanilang desired na dami ng likes at thumbs up, mas prone daw na makaranas ng depression at pagbaba ng kanilang self-esteem. Kumbaga, malaking bahagi ng kanilang validation sa sarili at social acceptance ay nakadepende saan? Sa nakukuhang response sa kanilang mga posts sa social media. Mas maraming like, mas maraming thumbs up sa kanilang mga posts, mas ramdam nilang sila ay tinatanggap ng marami. Pero pag walang like, pag walang post, o pag walang thumbs up sa kanilang post, pakaramdam po nila sila ay rejected. And very likely, because they feel rejected, very likely that they will experience depression. Ba't po sinasabi yung mga ito? Di ko po alam kung napansin po ninyo, sa ating panahon ngayon, nauuso po ang tinatawag na self-promotion sa pamamagitan ng social media. Meron po mga taong halos araw-araw nagpapalit ng profile sa Facebook. Halos araw-araw nagpo-post ng sarili sa Facebook. Kung saan nagpunta, kung saan kumain, kung ano ang kanilang biniling bagong mga gadget, etc., etc., etc. And perhaps we ask, what do they expect in doing all these things? Anong kanilang inaasahan? At the very least, they expect to get thumbs up or at least a like. Click button. Ina-expect nilang ma-acknowledge ng marami yung kanilang accomplishment, yung kanilang estado sa buhay. Kung dati payatot ako, ngayon nag-gym na ako, tingnan mo, nakapost sa Facebook. Kung dati, karinderya lang kinakainan ko ngayon, tingnan mo, mamahaling pagkain ang aking kinakain, nakapost sa Facebook. Kung dati 3-in-1 lang ang kape ko ngayon, Starbucks na, nakapost sa Facebook. At kung may magtanong sa kanila, sino ka ba? Malamang sasabihin nila, gusto niyo malaman kung sino ako? Buksan niyo na lang yung aking Facebook profile. Malalaman niyo kung sino ako. Interestingly, my dear friends, Jesus also asked the same question in the gospel. Anong tanong ni Jesus? Sino ba ako para sa mga tao? Who do people say that I am? Pero ang tanong rin natin, bakit kailangan tanongin ni Jesus ang ganitong uri ng tanong? Naghahanap ba siya ng affirmation? Naghahanap ba si Jesus ng thumbs up? Naghahanap ba si Jesus ng like? Kung may magtatanong sa akin, Father, sa tingin niyo sino ako para sa mga tao? Mag-iingat ako. Bakit? Kasi pwedeng yung tanong na yon ay upang maghanap lang po ng tinatawag na affirmation. Why? Precisely because of today's appetite for peer approval. Naghahanap ng palakpak. Naghahanap ng papuri. Totoong maraming biyaya ang dulot ng social media. Katulad po ng ating evangelization, katulad ng connection. Pero kung marami po ang nakadepende ang self-worth sa like, sa thumbs up, sa kanilang mga pinapost sa social media, naging dahilan po ito ng pagkakasala. At anong paunahing kasalanan ang ating nagagawa? Tinatawag pong vanity. Pagiging banidoso. Para minsan naging mababaw na lang po ang pamantay na ating pagkatao. Parang minsan, gusto kong tanungin, hanggang Facebook na lang ba ang halaga ng buhay mo?
Hanggang Instagram na ba ang kaligayahan ng sarili mo? Marami sa atin nagtatanong o panang pinipresent ang sarili sa pamagitan ng mga social media platforms. At ang tanong, parang tinatanong nila, sinasabi nila, kung gusto niyo malaman kung sino ako, tingnan niyo ang nakapost sa aking social media. With Jesus, the case is different when it is a humble person that asks this question. The question is the same. Who do people say that I am? Of course, others will say it in different way, in different manner. Pero ang tono ay tila pare-pare. Halimbawa po, kung isang community leader ay magtatanong, kamusta ako bilang leader ninyo? Nakakatulong pa ba ako? Nagagampanan ko pa ba ang aking tungkulin bilang leader? Di ba? Hindi, pareho lang yan sa tanong na sino ba ako para sa mga tao. Pero kung mapansin po natin, iba ang kanilang pinanggagalingan. Halimbawa, isang church volunteer, isang church leader, ang magsasabi sa kanyang mga kasama, huwag kayong mahiya na itama yung aking mga pagkakamali. Kasi may kahinaan din ako, tulungan niyo akong improve ang aking sarili bilang isang lingkod. Di ba? Yung tono ng mga salitang yun, parang nagtatanong rin siya, sino ako para sa inyo? But again, people like them may ask who they are for others, although with a different tone and manner, but the aim is not for self-promotion. Yun ang malaking pagkakaiba. The aim is not to feed one's bloated egos, but how to improve one's way of loving, to improve one's way of serving for the better good. Again, when a humble person asks, who do people say that I am? They are aware of the risk of getting bad reviews. But for the sake of doing better service for others, they dare ask it anyway. Why? Kasi hindi sa kanila mahalaga ang bloated egos. Hindi sa kanila mahalaga ang peer affirmation. Ang mahalaga sa kanila kung papaano silang mas makapaglilingkod pa sa kapwa. So when Jesus asked the same question to His friends, this is not an appeal for good reviews. Uulitin ko po, hindi naman masyadong mahalaga kay Jesus yung ating mga likes at thumbs up sa Kanya. Perhaps, in the mind of Jesus, at the back of His mind, ang talagang gusto niyang malaman ay kung papaano pa siyang mas makapaglilingkod sa kapwa. Kaya tinanong niya ang tanong, sino ba ako para sa mga tao? Tandaan po natin, ang totoong kilos ng pag-ibig ay hindi po pakabig, hindi papasok. Ang totoong kilos ng pagmamahal ay parating palabas sa sarili. Ang totoong nagmamahal, naghahanap parati ng paraan kung papaano pa siyang mas makapagmahal. At alam na alam po yun ng mga magulang dahil sa kanilang mga sakripisyong ginagawa, alang-alang sa pagmamahal. Kilos ng pag-ibig, kilos na palabas, hindi papasok sa sarili. Now we ask, when was the last time we asked such question? Kailan po ba ang huling pagkakataon na tinanong natin ang ating mga sarili? Nagtanong tayo, ano nga ba ang perception sa akin ng ibang tao? When was the last time we asked this question? Hindi po para makakuha ng appreciation sa iba, kundi para malaman natin kung papaano pa ba tayong higit na makapaglilingkod at higit na makapagmamahal sa ating kapwa. Handa ba tayong tumanggap
ng constructive criticism mula sa ibang tao? Kaya ba nating tingnan ang ating mga sarili gamit ang mata ng iba? Kaya ba nating makita ang totoong sarili bilang isang leader, bilang isang lingkod, ayon po sa perspektibo ng ibang tao? In the same way, my dear friends, yung follow-up question ni Jesus ay mahalaga rin. Katulad ng kanyang unang tanong. Anong unang tanong ni Jesus? Sino ako para sa mga tao? Pero may sundot yun. Anong pangalawang tanong niya? Pero sino ako para sa inyo? Yung una, para sa iba. Sino ako? Ngayon, mas personal. Sino naman ako para sa inyo? At medyo malalim po ang tanong na ito. Bakit? Kasi dapat yung sagot natin sa tanong na ito ay nakikita sa ating ginagawa, sa ating kinikilos araw-araw. Ito yung mahalagang paalala sa atin ng pangalawang pagbasa ni San Pablo. Ang isang pananampalatayang walang gawa ay isang patay na pananampalataya. Ibig sabihin po, kapag nananampalataya at sinasabi natin na si Jesus ay siyang ating Panginoon, wala na dapat tayong iba pang pinapanginoon. Hindi yung ating mga sarili, hindi yung ating pera, hindi yung ating kapangyarihan. Wala nang iba pang pinapanginoon maliban kay Jesus. Kung sinasabi po natin na si Jesus ang ating manliligtas, pero kapag tayo nadadapa, mas inuuna natin ang ating mga sarili. At kung may pagkakataon, ilalaglag ng iba para lang masalba ang ating mga mukha. Ginagawa natin, kalukuhan pag sinasabi natin si Jesus ang ating maniligtas. Kasi ang katotohanan, sino ang ating maniligtas? Ang ating mga sarili, kung ganun yung ating attitude. Kung inuuna parati yung ating sarili, hindi si Jesus ang ating maniligtas, kundi yung ating mga sarili. We really need to be careful. We really need to watch out. Be honest in answering the question, who do people say that I am? Or who do you say that I am? Sino ako para sa inyo? Bakit kailangan maging maingat tayo sa pagsukot ito? Dahil malalaman at malalaman ni Jesus kung ginagawa natin, kung sinasabuhay natin ang ating mga sinasabi. May tawag po sa mga taong iba yung kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa, especially in terms of living one's faith. Tawag po dyan, mga practical atheists. At sino ba ang mga practical atheists? Sila po yung mga naniniwala, sila yung mga taong sumasamba sa Diyos, malamang nagsisimba yan tuwing linggo, pero nabubuhay na parang walang Diyos sa kanilang pamumuhay. Ibig sabihin, yung kanilang pinanampalatayaan ay hindi umaakma, hindi tumutugma sa kanilang kinikilos at sa kanilang ginagawa. Pero mga kapatid, ano kaya? Ano kaya kung baliktarin natin ang sitwasyon? Ano kaya kung si Jesus ang tanungin natin, Panginoon, sino ba ako para sa inyo? Di ba yung tanong ni Jesus kanina? Sino ako para sa inyo? Ngayon, tayo magtatanong kay Jesus, Lord, Panginoon, sino po ba ako para sa inyo? Handa ba kayo sa isasagot ni Jesus sa atin? Malamang sasabihin ni Jesus, ikaw ang aking pasaway na anak. Ikaw ang aking anak na layo ng layo sa akin. Ako naman, suyo ng suyo sa iyo. Nakaka-relate ba tayo? Ikaw ang aking anak na madalas nagbibigay sa akin ng sama ng loob dahil sa mga maling desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Ikaw ang aking anak na magaling lang sa salita.
pero kulang na kulang sa gawa. Nakaka-relate pa ba tayo? Pero kahit ganyan ka, hindi pa rin kita susukuan. Kahit ganyan ka, patuloy pa rin kitang susuyuin. Kasi ikaw ang taong inalayan ko ng aking buhay sa krus. Kaya kahit gaano pa kalaki ang iyong pagkukulang, kahit gaano pa kalaki ang iyong kasalanan, hindi nagbabago ang pagmamahal ko sa iyo. My dear friends, we need to be reminded that we are always special before the Lord. Kailangan nating maniwala at manampalataya na mamahalin tayo ni Jesus sa kabila ng ating mga kahinaan. Jesus will always love us despite our imperfections. Jesus will always accept us even if the world will reject us. Kung naniniwala at nagtitiwala po tayong mahal tayo ng Panginoon, tatanggapin tayo ng Panginoon, kahit ano pang mga negatibong bagay ang sasabihin ng iba sa atin, magbubunga po ito ng mabuti sa ating mga puso. Naniniwala akong magbubunga ito ng mabuti, higit sa lahat ng ating katapatan sa Diyos. Kasi ang Diyos lang ang nakakakita sa totoong nilalaman ng ating mga puso, hindi ang ibang tao. Marami nang pong sasabihin ng iba tungkol sa atin. Positibo, negatibo. Pero tandaan po natin, yung pinaka-importante, ang pinakamahalaga pa rin, ay kung ano yung pagkakakilala sa atin at sinasabi ng Diyos tungkol sa atin. Amen.